Magandang araw mga kaibigan. Ito, maraming nagsasabi na may misteryong dahilan bakit biglang sinibak si General Torre. Sabi nga ni Senator Lacson is yung behind the scenes. Hindi natin alam kung ano pa talaga nangyari. Bakit bigla siyang sinibak? Ito, merong article sa ABS-CBN News. May speculation lang ito haka-haka. Baka daw ang dahilan bakit biglang sinibak si General Torre yung kanyang pagtanggi na bibili ng 80,000 firearms. Ito, basahin natin ang article. DILG denies Torres removal due to refusal to purchase firearms. Okay. The Department of Interior and Local Government on Thursday denied that the removal of General Torre as National Police Chief have something to do with the planned purchase of 80,000 firearms for the Philippine National Police. The DILG said in a statement that the rumor is false. So, pinasinungalingan. There are allegations that the recent reorganization at the Philippine National Police was due to General Nicolas Torres' refusal to carry out the supposed instructions, alleged instructions of Secretary John Vic Remulla to purchase firearms. This claim is false. Yan ang statement ng DILG. Mabuti naman at pinasinungalingan. Kasi pag may rumors, speculation, mabuting sagutin kagad. Ito, dagdag pa ng DILG. When Secretary Remulla received an unsolicited proposal to purchase 80,000 firearms for the PNP, he asked General Torre to assess its operational necessity. He also reminded General Torre that this kind of purchase can only be done through congressional insertion as this was not included in the National Expenditure Program. Bakit? Wala sa budget. Bakit magbili ng 80,000? Ang dami kaya niyan. Although, maganda sana kung magbili para ang ating mga kapulisan ma-upgrade ang kanilang mga firearms. Kaya lang dapat isama sa budget yung National Expenditure Program for this year. Sana, no? Sino yung nag-advise? Unsolicited advice. Yun na. Pagsingit na naman, congressional insertion. Grabe. Ano pa? The DILG clarified that Remulla has never facilitated nor endorsed any congressional budget insertion. Mabuti naman. Huwag na tayong mag-insert. Yun ang nanluloko. Yun ang punot dulo bakit tayo nagkakaproblema ngayon sa korupsyon. Lalo na sa flood control project. Dahil yung mga congressional insertion na yan, pabayaan na natin ang Executive Department, ang DBM, na gagawa ng budget based doon sa process. Dadaan sa level, provincial, regional, papunta sa... Yun, kompleto ba ang requirements? Hindi yung singit-singit. Pag isiningit yan na, sigurado. Sanhi na yan ng corruption pag congressional insertion. Okay. The agency added that Remulla even agreed with Torre when he said that the purchase of the said firearm was unnecessary. The Secretary concurred with General Torres' assessment. There was no directive to purchase. So sabi, the DILG remains steadfast in its commitment to transparency, accountability, and ensuring the safety of our communities. Sana naman. Dahil to serve and protect po ang mission ng pulis.
At so far, so good naman. Ako, medyo satisfied na ako ngayon sa performance ng ating kapulisan. Hindi katulad noon na halos araw-araw may mga abuso. Latest lang na ano ko, na i-post is dalawang female policemen inabuso ko sexually molested by their fellow policemen. So, I don't know how true. Malungkot naman yun. Kaya lang yung pulis na nang aabuso sa sibilyan, bibihira na ngayon. So, may pagbabago talaga sa ating kapulisan. At sana tuloy-tuloy na yan. Okay. So, balik tayo kay General Torre. Sana nga walang ibang rason pagka-relieve niya kung hindi lang yung NAPOLCOM directive na ayaw niyang sundin. Kung ganyan, di okay na lang. Total, tinanggap naman niya ang kanyang kapalaran. Sabi niya, wala siyang hinanakit. At sana nga totoo, wala siyang hinanakit. Mapapatunayan lang na wala siyang hinanakit kung tatanggapin niya ang alok na pwesto sa kanya. Ano kaya yun? Related daw sa anti-corruption campaign ng gobyerno. So kung tatanggapin niya ito, ibig sabihin nag-move on na siya. At kung pag-imbestiga yan sa mga corruption sa flood control, ako ganahan ko. Kasi may tapang nga naman si General Torre. Siya lang nakagawa nun. Yung pag-lusob sa KOJC, ang hirap kaya nun. Kaya lang nagawa niya. Yung pag-aresto sa ating minamahal na Tatay Digong, nagawa niya. Kung anong utos. So ito, utosan siya ngayon na imbestigahan mo ang mga kawatan sa flood control. Patay sila ngayon. Diyan na ako sasaludo kay General Torre. Kalat ka rin niya, walang sinasanto. Malalaman na natin yung mga kalukuhan sa DPWH, mga contractors, at ang mga politiko. May pag-asa pa kung si General Torre ang mag-iimbestiga. Sana tanggapin niya ang alok ng administrasyon ito para makatulong pa rin siya sa bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Rodani sa iyang tanom nga kape. So mag-abuno siya. Gini sa kutsara siya. Nga akong iabono sa isa duha ka bangag, isa ka kutsara gyud ang makasulod. Tagtunga-tunga. Tunga-tunga sa kutsara.